Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, ang daming problema ng mga Duterte and their allies. Parang walang katapusan since 2022. But let's not forget how easy it is for these problems to go away. Let's not forget that all the Dutertes need to do to make all their problems go away is to submit to Bongbong Marcos. Look the other way, as this government uh, took our money in the treasury and used their massive popularity to promote and support BBM. Tapos na ang problema. Sabi niya, but no, they are cursed with pride and ferocity and passion and love for country that I'm not sure we deserve. Pwede naman kasi tapusin na lang nila lahat ito. Yeah. PRRD continues to be in jail because they refuse to submit. Bato and Bongo are being threatened because they refuse to submit. Huwag na natin lukuhin sarili natin that this is about justice because BBM knew when he partnered with Sara what the legacy and policies of the Duterte administration were. Tapos ngayon, biglang kasalanan na nila yung Pulveron War policies dati. Ulol. Kunyari, gulat si BBM. If the Dutertes were a typical Filipino political family, they would have already submitted to BBM sa sobrang hirap ng pinagdadaanan nila. Pero hindi. All this is happening because they wouldn't submit. Lumalaban ang Duterte, lalo na ang ating minamahal na BP Sara. Sabi ni BP Sara, na-excite ako, lalo akong na-challenge pag nalalagay ako sa mahirap na sitwasyon. Parang yun ang vitamins niya. Itong mga kaliwat kanang kaso na hinarap niya is, okay lang, go, go, go lang, ganon. Kaya tingnan nyo ang aura ni BP Sara. Parang walang nangyayari sa kanyang palibot. Napakaganda pa rin niya kung umasta, magsalita, mukha niya, preskong-presko. Ayaw nila talagang mag-submit sa kagustuhan ng administrasyong ito. And saludo ako dyan. We have nothing to offer. Ito na, dito na ako natouch sa sinulat ni Kipicho. Sabi niya, we have nothing to offer but our prayers for the strength and support from the ground. Yes, every day. Pinagdarasal ko ang Duterte family, especially Tatay Digong and BP Sara. Sana huwag tayong mawalan ng pag-asa. Laban lang tayo, mga kapwa ko, DDS. Actually, naaawa na ako sa kanila. Ako rin. Kaya lang, dahil lumalaban sila, kaya lumalaban din ako. What if, ito lang senaryo lang, what if, give up na lang kaya sila, hindi din naman ata natin deserve ang maayos na gobyerno. Hindi rin naman natin deserve ipaglaban. Ibigay na lang kay BBM ang Pilipinas hanggang gusto niya. Kung gusto niya 500 years, grabe naman. Kung gusto ni BBM 500 years na mangulo, maghari ang Marcos family, go lang. Kainin niya ang buong Pilipinas. Para magdusa na rin yung mga kakamping na akala nila makakapwesto sila. Hell, BBM. Mabuhay si BBM. Marcos family,
mangulo, maghari, mas matagal pa kaysa yung ama. Ang ama is 20 years lang. Marcos Jr., Sandro Marcos, yan, mga, di ba, tatlo silang lalaki. Oh, 500 years. Go, go, go. Mabuhay si BBM. Okay. Basa tayo sa mga comments. Sent SB, naniniwala akong magkakaroon talaga ng araw ng singilan ang admin ni BBM. May araw silang lahat at ang magkakasingil lang noon ay isang Duterte. Walang mag-give up hanggang kaya pa. Laban lang. Yes, laban lang po tayo. Lemuel Tampos, konting tiis na lang. Everything happens for a reason. One proof that God is on our side was when Senator Amy and Senator Camille moved to Sarah's backyard and won the election. Yes. Ako kung minsan, naawa rin ako sa mga Duterte. Kaya lang lumalaban eh. Dahil lumalaban sila, bakit tayo mag-give up? Let's support VP Sara. Lalo na ngayon, nasimulan ng impeachment proceedings. Na-convene na. Oh. Bloodbath, makakapanood na tayo. God is on our side. I agree. Yung nangyari nung May 11, to me, it is the hand of God moving in our political situation. Gustong isalbar. Di ba sabi ni BP Sara, God save the Philippines? Yun na. Gumagalaw ang Diyos para maligtas ang bansa sa kapahamakan. Lalo na dito sa plano ng administrasyon, term extension, charter change. Gusto nilang walang eleksyon sa 2028 para yung mga bumotong kongresista hindi na daw magre-eleksyon dahil i-extend sila ng term. Kaya lang, napornada sila dahil may Brave 13 ngayon, hindi na nila matutupad ang kanilang plano. Kaya ipagpatuloy natin ng dasal, intact palagi, walang kakalas sa Brave 13, tuloy-tuloy na yan hanggang 2028 pag-upo ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Muna ni ang among gihatagan o gero. So mag-atop na ni siya karon sa iyang balay. Og karon mo na ni ang iyang pag-aatupan sa natagaan na mo og gero. So mag-atop na ni siya karon. Og muna ni giloagon lang sa iyang balay. So kuang gyud kaayo, gamay gyud kaayo. Og dito sa silong ang loto. Og karon tungod sa kagamay sa ilang balay, mo ni ang ilang kusina. So mga buslot na gyud ang yero ipang sumpay-sumpay lang kani ng mga yero. Ilang ani. So gamay gyud kaayo. Tungod sa kagamay sa ilang balay, diri na sila sa naog magluto. Ano ni ang itsura sa iyang lutuan.
Og karon naman na gyud ang pag-atop ang magihatag nga yero. So di na gyud sila mo. Salamat sa Ginoo sa pag-atop namo sa tabang sa amo. Salamat kaayo. Salamat ka.